magkamit ng buhay na walang hanggan. So, ang tanong niya, ano ang gagawin ko para pag namatay ako, sa langit ako pupunta? Alam niyo, ito ang pinakamagandang tanong na dapat natin itanong sa ating sarili. Ano? Kasi, sabi ko nga, mamamatay tayo Ngayon, pag namatay ako, saan pupunta yung kaluluwa ako? Kapatid, sa Bible, dalawang klase lang. Langit lang, saka impyerno. Yun lang. Yun lang binabanggit. Wala akong purgatorio na binabanggit sa Bible na itinuro sa atin na sabi ko nga, nung ang nanay ko namatay dahil naniniwala pa sa purgatorio, pinagpapamisa namin siya, taon-taon. At sa misa, bababayad ka ng 300 noon. Ewan ko ngayon magkano ng misa. Noon 300 o bayad kami dahil araw na kamatay ng nanay ko. Mula doon sa dulo, pag matapos yung pare, sabi niya, iligtas mo ang kaluluwa ni Victoria de la Peña sa purgatorio. Di ngayon, lagi ko narinig yun. Susunod na to, papapamisa na, sa sarili ko na, iligtas mo ang kaluluwa ni Victoria de la Peña sa purgatorio. 5 taon gano'n, iligtas mo ang kaluluwa ni Victoria de la Peña sa purgatorio. Saan papira ng mga nanay ko yan? Hindi kaya nakikita, bayad kami ng bayad. Ayaw mo sa purgatorio. Alam. Wala na. Tumabasa ko ang Bible. Wala naman palang purgatorio. Dalawa lang lugar. Langit at saka impyerno. At alam ng iskriba ito. Alam ng iskriba, pag namatay siya, mamamatay siya, at hindi niya alam kung saan siya pupunta. Kaya alam niya, ang makakatugon lang ang Panginoong Jesucristo. Kaya ang ginawa niya, lumapit sa Panginoong Jesucristo at tanong niya, Guro, ano ang dapat kong gawin para magkaroon ako ng buhay na walang hanggan? Yun ang tanong niya. At ang sagot ng Panginoon, ito, ano nakasulat? Kasi alam ng Panginoon, mahusay sa batas ito. Kaya ang ginawa ng Panginoon, ibinaan sa nakasulat. Kaya ako, pag nakikipag-uusap sa aking kausap, pag pinag-uusapan patungkol sa reliyon, sabi ko, huwag tayo lumayo sa Bible. Minsan nga, mayroon isang pumunta rito, Diakono. Sabi niya, Pastor, ako'y namamangha. Sabi niya, kung bakit kayo'y naniniwala sa isang Diyos, pero yung Diyos niya parang tatlo. Sabi ko, kaya mo hindi naintindihan kasi, Diakono ka, ako born again. Kaya ako naintindihan, born again ako. Hindi ako Diakono. Ano, naintindihan niyo po ba? Ang makakaunawa lang kung bakit mayroon sa Diyos, tatlo sa pagkapersona, Ama, Anak at Espiritu Santo, maka-born again lang. Ngayon sabi ko, basahin natin ng Bible. Hindi, Pastor, huwag mo tayo magbasa ng Bible. Kasi sabi ko, wala tayong pagpabasihan. Ang Panginoong Jesus, pag siya tinanong, ang ginagawa ng Panginoong Jesus, bumabalik lagi sa salita ng Diyos, sa kasulatan. Kaya sabi niya, sa eskriba, ano ang nakasulat? Sumagot naman ng eskriba. Verse 27, sumagot siya. Alam ng eskriba, matalino sa salita ng Diyos. Sabi mo rito, ibigin mo, sabi na, verse 27, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, at ng buong pag-iisip, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. So, alam niya, pansinin natin yung tugon. Next verse. Okay. And then, sabi ng Panginoon, verse 28, tama ang sagot mo, wika ni Jesus. Gawin mo yan at mabubuhay ka. So, yun. Ngayon, ang verse 29, sa hangat ng eskriba na huwag siyang lumabas na kahiyaya, tinanong niya ulit si Jesus, sino naman ang aking kapwa? So, magot si Jesus, ito po, mamaya yung kwento yun. So, 28-29, tinanong natin 28-29. Nung sabihin ng Panginoong Jesus, sabihin ng eskriba, ano ang gagawin ko para magkaroon ako ng buhay na wala? Ano ang gagawin ko para pag namatay ako, para maintindihan natin yung buhay na wala hanggan? Mga kapatid? Hello? Kasi marami din nakakaintindi nito Minsan ako po, nung bago-bago ako dito sa Aliaga, ako po yung nagpapastor pa sa Santo Tomas. Nagkaroon kami ng gawain dito sa Aliaga, sa pamagitan po ng mga tiga Santo Tomas na may mga kapag-anak dito. Nag-Bible study po ako at tinuturo ko nga yung ang isang tao pag namatay, magkakaroon ng buhay na wala hanggan. Meron ng isang pulis, yung pulis ito, kilala niyo ito. Sabi sa akin, Pastor, sabi niya, maniniwala ako na may buhay na wala hanggan ka. Tumayo ka doon, paparilin kita, pag di ka namatay, may buhay na wala hanggan ka. Sa awa naman ng Diyos,
mamatay yung pulis na yun kaysa sa akin. Babarilin daw ako. Sabi ko, hindi ko yun ano. Sabi, hindi totoo yung pastor. Ang buhay na walagan, para maintindihan natin, pag namatay ka, alam mong sa langit ka pupunta. Yun ang buhay na walagan. Maliwanag ba? Naintindihan na ba? Yung pag namatay ka, alam mo sa langit ka pupunta. Hindi magbabaka sakali ka. Para bang pupunta ka ng Cubao. Magpunta ka mo ng Cubao, siyempre, ang aabangan mo, biyahe Cubao. Tama ba? Pag nakasakay ka na sa Cubao at binigyan ka ng ticket, makakarating ka sa Cubao. Ano, naalala ko na ako po'y pumunta ng Manila. Papunta ako ng Libertad. Pasay, nandun po ako nandun ako sa Shaw Boulevard. Ang plano ko, mula sa Shaw Boulevard, baba ako ng EDSA, doon ako sasakay ng bus, and then baba ako ng EDSA sa may Baclaran, tapos mula Baclaran, sasakay ako papuntang Libertad, Pasay. Yun po yun. Nag-aabang ako sa Shaw Boulevard. May dumaan na yung jeep. Nakalagay, Libertad. Pasakay ako ito, pero sakay ako ngayon ng Libertad. At ako na, friendly naman ako. May nakulat ako iba, daan. Dumano ng mental hospital. Sabi ko, ba't napunta rito? Tapos gumanon doon sa likod ng Polymedic, bumaba na. Ako na lang nasakay. Sabi ko, Libertad na po ito. Oh, Libertad to. Libertad Pasay. Hindi po. Libertad Mandaluyong. Sabi ko, mali ko. Mali. Hindi rin. Masalamat na lang. Sa likod ng Polymedic yun Sa likod ng Polymedic Hospital, gagawin merong kanto ron. Nilipat ka lang sana. Saka gusto ko kayo sabihin na o kaya ako makakapunta na. Kala ko Libertad na yun. Kaya dapat sigurado tayo. Amen ba? Amen. Dapat sigurado tayo. Baka mamaya maligaw tayo. Ganon din sa pananampalataya. Ang Panginoong Jesucristo na ang pag-asa natin para maunawa natin ang bagay nito. So, mahalaga maintindihan natin ang kahulugan ng buhay na walang pag namatay ka sa langit ka pupunta. Yun po ang kahulugan nun. Ngayon, ito po yung sabi ng Panginoon, ano nasusulat? Ito naman yung skriba, dahil matalino sa batas, sabi niya, ibigin mo ang Panginoon Diyos sa buong puso, buong kaluluwa, buong lakas at buong pag-iisip, at ibigin mo ang iyong kapwa. Sugot siya ngayon ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, tama ang sagot mo. Wika ni Jesus, gawin mo yan at mabubuhay ka. So, ang ganda ng sabi ng Panginoon, parang love God and love your fellow man. Mahalin mo ang Diyos at mahalin mo ang iyong kapwa. Ayun lang. Sabi ng Panginoon, mabubuhay ka. Ngayon, itong scribang ito, para hindi mapaya, kasi ganda sumagot ng Panginoon Ibigin mo ang Diyos, tapos ibigin mo ang kapwa mo. Ganun ang gawin mo. Sabi ng scriba, ito. Sangat ng scriba na wag siyang lumabas na kayaya, tinanong niya ulit si Jesus, sino naman ang aking kapwa? Dito na tayo papasok sa parabola o talinghaga ng mabuting Samaritan. Parable of the Good Samaritan. Verse 13, sabi nito, sumagot si Jesus. May isang tao naglalakbay, parang nagbigay ng kwento ang Panginoon. May isang tao naglalakbay buhat sa Jerusalem, patungong Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, kinuha pati damit sa katawan, binugbog at halos patay na ng iwan. And then verse 31, nagkataong dumaan doon ng isang saserdote. Pagkakita sa tao nakahandro siya, isa'y lumihis at nagpatuloy sa kanyang lakad. Dumaan din ng isang Levita, ngunit tinignan lamang niya ito at nagpatuloy ng kanyang lakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay. Naparaan doon, nakita niya hinarang at siya'y nahabag. Lumapit siya, binuhusan ng langis at alak ang mga sugat nito at tinalian. At saka sinakay ang tao sa kanyang sinasakyang hayop. Dinala sa bahay panuluyan at ilalagaan doon. Kinabukasan dumukot siya ng 2 denaryo, ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya. At kung magkano man ang kakulangan niyan, babayaran mo sa aking pagbabalik. Sino ngayon sa palagay mo ang nagpakita ng kanyang pagkakapwa sa taong hinarang ng mga tulisan? Tanong ni Jesus. Ang nagpakita ng habag sa kanya, tugon ng iskriba. Sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka, gayon din ang gawin mo. So, pansinin natin, ang discussion, mga kapatid, unawain natin ito. Ang discussion, paano magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Yun ang discussion nila.
Ano? Ngayon, ibinigay ng Panginoon kung ano yung nasa utosan. Ano yun? Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos at ibigin mo ang iyong kapwa. Gawin mo ito at mabubuhay ka, sabi ng Panginoon. So parang pinakikita ng Panginoon dito na pagmahal natin ang Diyos, pagmahal natin ng Diyos, maipapakita natin ang pagmamahal natin sa ating kapwa.